Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang natin sa araw na ito ang kapistahan ni Santo Tomas, na isa sa 12 apostol ng ating Panginoon. Maalala natin na si Santo Tomas ay pinagdudahan ang pagkabuhay ng Panginoon. Gayunpaman, ang kanyang pagdududa ay naging leksyon sa atin na lagi tayong manalig at magtiwala sa Diyos kahit pa kakaunti ang mga palatandaan. Si Santo Tomas ay, ayon sa tradisyon, nakarating hanggang sa bansang India upang ipalaganap ang mabuting balita. Kaya sa pagdiriwang natin ng kanyang kapistahan, idalangin nating maging masigasig din tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Aminin natin, mga kapatid, ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhatiin natin ang Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matawangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon, na si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid,
Hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipagkaisa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ate, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang magduda o mag-alinlangan ay parehong mabuti at hindi mabuti. Mabuti rin naman yung nag-aalinlangan tayo, nagdududa. Sa dami ng mga taong mangloloko, sa dami ng mga taong hindi nagsasabi ng katotohanan, ay hindi advisable na maniwala kaagad. Mabuti na magduda muna. Mabuti na mag-alinlangan muna. Yung pagdududa at pag-aalinlangan ang nagbubunsod sa atin sa liksikin yung katotohanan. Kaya nga yung pagdududa ay hindi laging masama. Yung pagdududa ay daan para mas lumawak yung ating kaalaman. Nung nagduda si Tomas, kung nabuhay nga ang Panginoon, sa isang banda, ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging seryoso sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga gusto niya makasigurado. Kaya nga yung pagdududa niya sa isang banda ay hindi naman masama. Kasi nga hindi niya nakita ang Panginoon, kaya siguro meron din siyang karapatang magduda. At yung pagdududa niya ay gusto niyang makatiyak na ang Panginoon nga ay buhay. Kasi naniniwala siya sa Kanya at nananalig siya sa Kanya. Kaya yung pagdududa sa isang banda ay mabuti. Pero sa kabilang banda, hindi rin namang mabuti. Lalo na kung yung pagdududa natin ay sobra. Yung sobrang pag-aalinlangan, nagpapakita naman na wala tayong tiwala. Kaya anong uri ng relasyon ang mabubuo kung araw-araw na ginawa ng Diyos, lahat ng tao pinagdududahan natin? Ang buhay natin, ang kapanatagan nito, ay nakasalalay sa tiwala natin sa isa't isa. Kaya kung sobra ang pagdududa, nakakasama din. Tandaan natin, tayo ay naniniwala sa Panginoon kasi nagtiwala tayo sa mga nangaral sa atin ng mabuting balita. Yung ating pananampalatayang Kristiyano umabot sa panahon natin dahil isinalin mula sa isang henerasyon sa susunod hanggang sa susunod yung mabuting balita. Merong nangaral, merong nagturo sa atin, nagsimula sa mga apostol, pasa-pasa. At ang pananampalataya ay lumaganap kasi pinaniwalaan natin. Una, yung mga apostol at yung mga sumunod sa kanila, kahit hindi naman natin nakikita si Jesus. Kahit hindi naman nakita ng mga mata natin na siya ay buhay. Pero alam natin, buhay siya. At malaking dahilan ay naniwala tayo sa patotoo ng mga nauna sa atin, na bago ang kanilang buhay. At sila ay wagas na naglingkod sa Panginoon sa kabila ng mga hirap at pagsubok. Sa puso na darama natin na siya nga ay tunay na buhay. Kaya nga yung pagtitiwala kailangan, lalo na sa pananampalataya natin. Hindi palaging dapat makita ng mata. Minsan, kailangan pagtiwalaan lamang natin yung mga nagsabi sa atin, lalo na patungkol sa ating Panginoon. Idalangin natin na magkaroon lang tayo ng saktong pagdududa, ng sapat na
pagdududa para saliksikin ang katotohanan. Idalangin natin na wag sumobra naman ang pagdududa natin kung saan wala na tayong tiwala. Idalangin natin na tumibay pa ang pananampalataya natin sa Diyos kahit maliit o kakaunti ang mga nakikitang palatandaan. Taglay ang pananampalataya ni Kristong muling nabuhay na ang mga sugat ang tanda ng kanyang tagumpay, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Ating itugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asya, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangibabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan, muli nating alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal at pinangakuan natin ng panalangin. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nasa online mass ngayon na nakikiisa sa ating pagdiriwang, lalo ang mga may sakit at mga nakatatanda. At itaas din natin sa Panginoon ang mga kahilingan ng mga kapatid nating naghahandog ng pamisa sa ating pagdiriwang. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya at pagtitiwala. Huwag nawang sumobra ang aming pagdududa at pag-aalinlangan. Bagkus, magtiwala kami at maniwala kahit kakaunti ang mga palatandaan. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa niyon itong tinapay
nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod, kalakip ng dalangin itaguyod mo ang iyong makaloob sa amin, ngayong kami nagpapasalamat sa iyo. Kaysa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gilo mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunatain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni Santo Tomas at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at idiyam mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Iloong lahat ng iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. At ngayon tila walang mararating na bukas, ngunit kung siyang hayaang maglandas, patuloy na naghatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo, mapanaligan nawa namin siya kaisa ni Apostol Santo Tomas. Maihayag nawa naming siya'y Panginoon at Diyos,
sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.